sabihin, pwede po nating maiwasan. So, meron pong good news. Pwede nating maiwasan ang mga lifestyle diseases katulad ng cancer, stroke, heart disease. Okay. At proper nutrition plays a major role. So, ang nutrition po, meron siyang pangunahing role, pangunahing bahagi para maiwasan ang mga pangulaman ng ito. So, ang gagawin po natin, iwasan natin ang unhealthy diet. Ano ba yung unhealthy diet? Yung diet na hindi healthy. Tayo po ngayon ay health month, ha? Hindi tayo unhealthy month. Okay? So, ano po yung unhealthy diet na yung dapat natin iwasan? Energy din. Ibig sabihin, energy. Ang dami niyan sobrang calories. Calories. Ito po ay nakukuha sa maraming sobrang taba, sobrang tamis. Nutrient poor food. Ibig sabihin niya, masyadong mataas sa saturated fat, trans fat, refined carbohydrates and salt, and low in consumption of fruits and vegetables or low in fiber. So, ang unhealthy diet po ay yung kakaunting prutas at gulay ang ating kinakain. Kaya mababa ang ating fiber. What are we eating today? Ano po bang kinakain natin ngayon? Unhealthy diet ba or healthy diet? So, kung titignan po natin itong diet na ito, ano po kaya? Anong makipapansin nyo? Processed foods. Processed foods, pare-pareho halos ng kulay. Fatty. Okay? Pero yan po ang karamihan kinakain yun. Ayan, yung mga bata, ito naman ang gusto, kainin. So, ano po ang mga recommendations for diet and nutrition in related to lifestyle diseases? Ano po ang ating kailangan gawin? Ito po ang mahalaga. Limit. Iwasan natin, bawasan natin ang pagkain na saturated fat, trans fat, cholesterol. So, iwasan po natin ang pagkain ng sobrang taba. Ang fat po, kailangan natin yan. Katulad po ng ibang mga sustansya, mahalaga po ang fat. Pero, pag sobra po ay hindi na maganda at saka, nalala po ang saturated fat. Ang saturated fat, ito po yung taba na nakukuha sa mga hayop. Okay, sa mga hayop. Trans fat, ito na po yung man-made fat. Nakukuha yan po pag sobrang kain tayo ng mga bakery products, mga cakes, mga pastries, yung pong fat na ginagamit doon. At saka cholesterol. Iwasan din po natin ang cholesterol. Saan naman nakukuha ang cholesterol? Ang cholesterol po, nakukuha lang sa animal food. Lahat po ng may ulo, lahat ng mga may nanay na kinakain nyo, may cholesterol po yun. Pag mga prutas at gulay or plant-based, wala po yung cholesterol. Wala kayong makukuha ang cholesterol sa mga halamang pagkain. Nakukuha lang po yan ay sa animal food. Limit intake of simple sugars. Ang simple sugars po, yan, yung makukuha sa mga candy, soft drinks, kailangan po yung iwasan. Tapos, maintain a low-salt diet. Dapat po kakainin natin, huwag masyadong maalat. Huwag po masyadong maalat. At huwag tayong magdagdag ng mga pagkain na maalat. No? Yung mga seasoning. Ito po ang pinakamaganda. Increase consumption of fruits and vegetables and legumes, whole grains, and nuts. So, napakaganda po ng gulay, di po ba? All natural. Yan po ang kailangan nating idagdag sa ating pagkain. Kaso nga po, yan ang pinakamahirap ipakain sa mga bata. Ano mga bata? Kumakain ba kayo niya? O nagiging ganyan ang mukha niyo pag pinapakain kayo ng gulay? Ha? Pag kumakain ba kayo ng gulay, nakasmile kayo, nakasimangon, katulad nito. Anong technique ang ginagawa natin sa mga bata para kumain ng gulay? Paano ba natin sila pinapakain ng gulay? Anong approach? Anong strategy natin?
Ayan, sabi dito, oh, kainin mo yung gulay na yan. Sige, sumunod ka. Pag 18 ka na, pwede ka na mag-isip ng sarili mo. Pero ngayon, nanay mo pa ako. Bata ka pa, kailangan ko anong sabihin ko sa'yo, gawin mo. Ayan po yung sinasabi doon. Ayan. Sabi naman niya dito, mami, kumain na po ako ng gulay. Sabi ng teacher namin, 5 fruits and vegetables every day. Kaya kumain ako ng 3 pasas at 2 peas. 3 plus 2 is 5. O, ayan. I want you to eat your vegetables. Ganyan po ba yung approach natin? Effective po ba yung approach na yan? Ano po kaya ang pinakamagandang approach sa ating mga bata, lalo na at sa atin? Kailangan pa ba natin mag-aral ng nutrition course para matuto, para malaman kung sapat yung ating kinakain? Tapos tatanungin pa ba natin, ano kaya itong kinakain ko? May vitamin A, B, C, D, E, meron kaya itong vitamin K, may manganese pa ito, magnesium, calcium, phosphorus, potassium. Nasa ba natin yun? Mahirap po, ano? Ang Panginoon, ginawa niya napakadali para sa atin. Ganito lang po yung technique, lalo na sa mga bata. Isa po sa unang natututunan ng mga bata ay ang kulay. Bago pa sila makapagbasa, bago pa sila makapagsulat, bago pa makapagbasa, natututunan na nila ang mga kulay, di ba? Yan po yung isa sa una nilang natututunan. So, pwede natin gamitin yung kaalaman nilang yan para sila kumain ng prutas at kulay. Children learn the colors of the rainbow at an early age, di ba? Ayan, Roy G. Biv. Natatandaan niyo pa ba ang kulay ng rainbow? Tandaan niyo lang si Roy G. Biv. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Ayan. So, enhance your child's learning by adding a fruit or vegetables to their diet in a different color each day of the week. The colorful fruits and vegetables are not only beautiful but are packed with health-boosting nutrients. Alam niyo po ba ang ginawa ng Panginoon para madali sa atin? Ayan. Ginawa niya pong color-coded ang nature, color-coded. So, according to color, malalaman natin kung anong sustansya ang makukuha natin. So, ang rule po, eat a rainbow every day. Eat all the colors of the rainbow each day. So, ganito lang po, para malaman natin na nakukuha natin lahat ng sustansya. Sa isang araw, kailangan makain natin lahat ng kulay. So, sa kulay lang po, hindi na natin tatandaan kung ito ba ay may carbohydrates, may proteins, may fats, may vitamins, may minerals. Basta po, we eat a variety of colors, we get all the necessary nutrients. So, mas makulay ang ating plato, sa mga pagkain na nasa plato, mas mabuti. Color is the key. We have also this nature's color wheel. So, lahat ng kulay, iba-iba ang kanyang ibinubulot. So, tingnan natin. Color your meals for optimal nutrition. So, yung pizza pie po natin kanina, mas maganda dito ba ito? Kasi mas maraming kulay. Mas maraming kulay, mas maraming sustansya ang makukuha. Ayan. So, ito po, yung rainbow. Tingnan natin isa-isa. O, sa pula po. Pula. Ano ba mga pagkain ang kulay pula? May nakain po ba kayong pula ngayong umaga o tanghali? Ikaw, Grace, anong pula ang nakain mo ngayong araw na ito? Nakain ka ng kamatis. So, ano ba yung mga pula? May kamatis, mansanas, ano pa? Watermelon, siles, ano pa? Strawberry, ano pa? Yung mga local natin kulay-pula. Yan, ikaw dati
Gabi, ano nakain ng pula? Kumain ka ng pula ngayon? Kamatis, yung luto ni ate, may kamatis yun. Ano ba ang makukuha sa kulay pula? Nakikita kayo ng video ba? Nakikita niyo yung advertisement sa TV ng Del Monte? Ha? Lycopene! Nakukuha siya sa kamatis. Diba? Kasi ang mga pula ay marami ang lycopene. Bukod pa sa ibang sustansya na makukuha sa kanya. Pero lycopene, maganda yan sa ating prostate. Sa mga lalaki. May mga lolo, mga tatay. Kailangan po kumain kayo na kamatis, kalahating tasa sa isang araw para maiwasan ang prostate cancer. O kahit ano pong mga kulay pula, araw-araw. Yan po. Ayan, ang mga pula. O sa green, ano naman green ang nakain nyo? Ito magaling ng piano. Kumain ka ba? Anong green ang kumain? O kami, gabi kumain ka ng green, ha? Okay. So green, ano yung mga kulay ng green? Marami yan sa ating garden. Mga leafy vegetables. Ito ba? Talbos ng kamote. Cabbage. Malunggay. Dahon ng sili. Pechay. Okay, anong makukuha natin sa berde? Ha? Ang palaya. Anong sinasabi niyo po sa inyong mga anak pag kumakain ng palaya? Kumain ng palaya. Bakit? Iron. Okay. So, marami po tayo makukuha dyan. May vitamin A, may calcium, may iron. Tandaan niyo po to. The greener, the better. The more iron, the greener, the more iron. So, kung ibuumpira po natin ang cabbage at saka ang malunggay, alin ang mas maraming iron? Malunggay. Okay. Pag ikukumpira natin yung sitaw na berdeng-berde kaysa dun sa yellow-green, alin ang mas maraming iron? Yung berdeng-berde. Yan po. So, kailangan po sa isang araw, meron tayong makain na green, meron tayong makain na pula. So, ito po, tandaan nyo ha, ang iron po hindi nasusukat sa kanyang pait. Hindi ibig sabihin na mas mapait, mas maraming iron. So, yung mga bata, kung ayaw kong kainin yung sobrang pait nyo na ang palaya, huwag nyo na muna pong pilitin. Marami pang ibang berde na gulay na masarap na makakain nila at makukuha rin nila yung iron. Ayan. O, ito naman, sa yellow or orange. May nakain na po kayo ngayong yellow or orange? Ito, bata, kain mo yung kulay. Wala pa. Umamaya kasi kumain na ng kulay yellow. Pwedeng carrots, pwedeng squash. Ano pa? Banate. Ayan. Ano naman makukuha natin sa kulay yellow? O, lahat po yan may fiber, ha? Sa yellow, beta-carotene. Okay. Or vitamin A. Tandaan po natin ito, mas madilaw, mas orange, mas maraming vitamin A or beta-carotene. So, meron po tayong dilaw na kamote, puting kamote. Alin ang mas maraming vitamin A? Meron tayong dilaw na munggo, meron tayong green na munggo. Yung dilaw na munggo, mas maraming yung green na munggo, mas maraming iron. Okay. Yung pong itlog ng white leghorn at saka itlog ng yung native na itlog. Alin po ang mas madilaw ang yolk? Yung native. Mas marami siyang vitamin A kaysa doon sa white leghorn. Meron po tayong dilaw na mais, meron puting mais. Alin ang mas maraming vitamin A? Yung dilaw na mais. Okay. So, yun po, color-coded. So, sa kulay lang. O, ano pa yung mga
papaya, may pinya. Sa dilaw, kukuha rin natin ng vitamin C. Actually, lahat po ng fruits may vitamin C. Alin po ang mas maraming vitamin C? Ang papaya o ang pinya? Papaya o pinya? Ano tayo? Pinya? Sino po may sabing pinya? O yan, bakit po nyo sinabing pinya? Ang pinya daw maasim-asim, ang papaya hindi maasim. Ang vitamin C po, tandaan natin, hindi nasusukat sa asim. Hindi po ibig sabihin na mas maasim, mas maraming vitamin C. Mas marami po ang papaya kaysa sa pinya. Katulad din po ng bayabas, hindi siya maasim, pero mas maraming vitamin C siya kaysa sa calamansi o kaysa sa orange. So, ayan yung ating mga dilaw. Ayan, sa puti, sabi ng mga iba, wala naman yata nakukuhang sustansya sa kulay puti. May nakukuha ba sa kulay puti? Sabi po, ang puti, maganda siya sa heart health. It lowers cholesterol level. Kaya po yung iba, kahit siguro hindi nila alam yung scientific reason, di po ba yung iba, parang kain ng bawang, kulay puti? Bakit daw po? Ha? Kasi po, yung kulay puti, maganda siya for heart health, it lowers cholesterol level. Pero, ito po rin ang tandaan natin. We don't overemphasize a single kind of food. Sabihin natin, bawang, maganda pala yan, nakakababa ng cholesterol. Kaya buong maghapon, puro bawang yung kinain niya. O kaya ang carrots, anti-cancer pala. Breakfast lang yung sapa, puro carrots. Hindi po ganon. We don't overemphasize a single kind of food. Kailangan po lagi siyang kasama sa isang balanced diet. So, wag po yung sinabi ko, maganda pa ng bawang. Puro bawang naman ang kinain. Hindi po ganon. O kaya maganda ang malunggay, puro malunggay naman ang kinain. Hindi po, may kanya-kanya yung function. Ito naman po sa purple. May nakukuha pa tayo sa purple. Yan po, meron po yung marami yung phytochemicals, flavonoids, anti-aging factors, maganda rin po yan sa urinary heart health. Katulad po ng, ano ba yung mga violet natin? Eggplant. Okay, ano ba pa? So, iba-iba po kulay. Mas maganda, sa isang araw, makakain po tayo na iba-ibang kulay. Kasi sa iba-ibang kulay, ay iba-ibang sustansya din ang ating nakukuha. At ano mga pagkain ba ang maraming kulay? Yan po ay nakukuha natin sa mga plant foods. Katulad nito, fruits and vegetables. Di po ba? Iba-ibang kulay. So, eat a variety of foods in a variety of colors. Ayan po. Diba? Dami, iba-ibang kulay na pwede natin kainin. So, eat a rainbow a day. Mga nanay, gawin po natin, planuhin natin ang ating mga meals na sa isang araw, makakain tayo ng iba-ibang kulay. So, yung mga bata, hindi siya puro kulay brown kasi sa umaga, hotdog, tapos nagiging fried chicken, tapos sa gabi, longganisa, piniritong ganyan. No? Pare-pareho ng kulay. Kailangan po iba-ibang kulay. Katulad po nito, ano po yan? Yan po ay nilagang kamote. Pero napakaganda, kasi nilagang kamote lang siya. Iba-ibang kulay, iba-ibang sustansya din ating nakukuha. At ito po, ayan po, umattend ako ng banquet sa Loma Linda. Yan po ang aming kinain, di po ba? Iba-ibang kulay, lahat po yan ay prutas na iba-ibang kulay. So sa iba-ibang kulay, iba-ibang sustansya din ang nakukuha. Ito po. Ayan, iba-ibang kulay. At ito pa, iba-ibang kulay. So, pag kayo po ay kakain, ano po dyan ang masustansya? Hindi lang ngayong Health Month celebration, kundi lagi-lagi. Alin po ang pipiliin nyo? Ito ba? O ito? Ito ba o ito? Ito ba
original diet. Yung binigay sa atin ng Panginoon. Ano ba yung original diet? Sabi po dito, Ministry of Healing, grains, fruits, nuts, and vegetables constitute the diet chosen for us by our Creator. These foods prepared in as simple and natural a manner as possible are the most healthful and nourishing. They impart a strength, a power of endurance, and a vigor of intellect that are not afforded by a more complex and stimulating diet. So go back to the basics, the diet that the Lord has given us. Sabi po ni Hippocrates, si Hippocrates po ay siya ang father of medicine. Sabi niya, let food be your medicine. Gawin daw po natin na yung pagkain. Actually po yung pagkain, yun na ang gamot. Yun na ang nakakapagbigay healing sa ating katawan. So ano po ang mga key ideas na ating dapat tandaan? Today's nutrition problems are related mostly to excess, especially calories and fat. So ngayon po ang problema, hindi kakulangan, kasobrahan, lalo na po sa calories at sa fat. Sabi ni Mrs. White, our danger is not from scarcity, but from abundance. We are constantly tempted to excess. So lifestyle change has been shown to be an effective means of reducing the incidence of disease. So kailangan daw po ay palitan natin ang ating lifestyle. Change your course of living, your eating, your drinking, and your working. While you pursue the course you have been following for years, you cannot clearly discern sacred and eternal things. Your sensibilities are blunted and your intellect is clouded. Sabi po sa Proverbs 13:3, he that keepeth his mouth keepeth his life. Sino mang nag-iingat sa kanyang bibig, sa lahat ng pumapasok sa kanyang bibig, ay nag-iingat din sa kanyang buhay. At ang emphasis po ngayon, emphasis on prevention and self-care places more responsibility on the client. Sino po ang responsable sa ating kalusugan? Yung ating po bang church, kaya tayo